5 minutes po. Makitawag po yung ating mga kapatiran na sa labas. 5 minutes po. Lahat ng mga ating gawin. A soldier who passes the test. Be faithful, be working, be running, be serving, be searching His word for His best. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we Muli ho, magandang umaga sa bawat isa. Ang ating mga kapatirang nasa labas ay nangyayari natin po si
pasok. Tayo po ay muli nagpapasalamat sa Diyos na meron tayong kalayaan na patuloy sa pagbasa sa Panginoon. Though meron pa rin ilang restrictions, pero ginagawa po natin lahat ang ating pag-iingat. Salamat po. At ito po, since March 15, ito na yung ating record-breaking attendance. There have been Sundays, dalawa lang kami ni Brother Gab dito. There were Sundays na nag-iisa lang ako dito. So, again, ay salamat sa Panginoon. Hindi lang ho dahil masarap na merong kasama, pero yun mo talagang disenyo ng Diyos sa ating buhay Kristiyano na merong pagtitipon-tipon sa ating mong pagsamba sa ating mong Panginoon. And very much welcome sa ating mga first time muli after 7 months. Welcome sa ating newly renovated place of worship. Yung iba ay ito ang first ever. Pakita sa mga yung dalawa din sa gilid. Yung ilaw. Yung dalawa sa gilid. Kaya first time ang ating worship service. Tayo ay dito first time pala dito sa ating bahay sambahan at papasalamat sa Diyos na patuloy niya tayong iniingatan. Ilang mga announcements mo bago ho tayo magsimula sa ating gawain. Una ay tuloy ho ang ating mga gawain pag Wednesday. Meron tayong time in the Word. I hope ang bawat isa ay tumututok. And also Friday, time in the Word and prayer room. Ito yung ating pinaka-prayer meeting. So, kung nag-encourage, kung tayo ho ay nakaka-access sa internet, sa Facebook, ay makapagkikabahagi po tayo ng ating prayer room, maging sa ating mga kapatiran na nakatutok po sa ating live stream. You are very much welcome sa ating prayer room. That is after ng ating time in the Word pag Friday. Okay? And then also, dahil nga ho MGCQ na tayo, allowed na ho ang 50% ng capacity ho ng ating bahay-sambahan. Kaya ho, mas marami na ho tayo ngayon dito sa ating pagsamba. Ngunit, tayo pa rin ho ay nagsusumikap sumunod sa pamantayan ng ating gobyerno, ng ating face mask, face shield. Marami naman tayong nakikita hindi naka-face shield, mga kapatid. Magsumikap pa rin tayo na subit ang sinasabi ho ng ating punong bayan na tayo ho ay kung yung lalabas ay naka-face mask at naka-face shield. Yan ho ay isang kabubuti po natin, bawat isa. May COVID man na sa ating paligid, mag-iingatan tayo. At kung tayo man ang may COVID na hindi natin alam, ay may iingatan natin yung ibang mga tao. So ito po ay patuloy na pag-iingat din po natin. And lastly, nahandoon ang kaunting kagalangan pero much more merong kalungkutan sa puso ko ho ngayon sa akin i-announce. At maaari yung iba ho, lalo na sa mga kababaihan, ay alam na ho ang bagay ho na ito. Ang Kapay-Kapay family ay nakaschedule na. Hinihintay na lang nila yung kanilang papeles ng para bang entry permit sa probinsya, sa Samar. Ang Kapay-Kapay family, Lord willing, if I remember correctly, October 15, tama ho ba? Lord willing, ang kanilang plano, October 15, silang buong pamilya ay hindi magbabakasyon kung hindi uuwi na talaga sa Samar. Itong mga nakaraan, nag-meeting po kami, Brother Arnold at Sister Arlene, ito po sila. Inawa ko lang kung ano ang dahilan. Hindi ho dahil meron silang nakaaway dito sa church, kaya sila aalis. Hindi ho dahil may nag-hunting kay Brother Arnold, kaya sila aalis. Hindi ho ganun. Wala silang tinatakbuhan na kinakautangan. Hindi ho ganun. Yung mga tao, iba-ibang dahilan kung bakit lumilipat ng tiraan. Ang kanilang paglipat ay napag-usapan nila mag-asawa, pinag-pray nilang mag-asawa, silang buong pamilya, nakinonsidera ang mga bagay-bagay. At isa ho sa mga concern ko, tuwing may mga kapatira na lilipat sa ibang lugar, ay yung church na kanilang dadaluhan. Meron ba kayong Christian iglesia na dadaluhan? At sa hindi ko nakakaalam, ang tatay ho mismo ni Sister Arlene ay isang pastor. At sila ho ay magiging katuwang doon sa gawain po doon sa Samar. At sigurado po na sila ho ay magiging blessing po doon. Pag-pray natin ang buong Kapay-Kapay family, ang kanilang travel, ang safety, ang kanilang health adjustments, lalo na sa mga bata, ang kanilang kabuhayan, and Lord willing, pausap natin si Brother Arnold kung minsan dito sa office ay Lord willing, gamitin ng Panginoon sa gawain sa lugar po na yun.
malay mo natin, isang araw, balik dito ni Brother Arnold, baka siya ang ating guest speaker. Amen? Kung kalooban ng Panginoon. So muli ho, isang kalungkutan, ang kapay-kap. Sabi ko nga ho sa kanila, pag biniligan ko yung mahigit 6 na taon na tayo ay magkakasama dito sa church, dahil dumating ako dito sa church ay December 2013, at 2012 pala, nandito na sila, 2011, somewhere there. So actually, mas matagal na sila dito sa JCBC sa akin. Dun sa mahigit 6 na taon na magkakasama, sabi ko nga ho, totoo yung sinabi ni Pablo, I thank my God for every remembrance of you. Wala ho tayong naging sakit ng ulo sa Kamay-Kamay family. Sila po ay nakasuporta sa ating gawain. Sila po ay nag-host ng Bible study sa kanilang tahanan. Lord willing, yung kanilang iiwan ng bahay ay meron na hong bumili, pero tutuloy pa rin yung Bible study doon sa bahay. Sinigurado nila yung bumili doon sa kanilang bahay ay matutuloy pa rin daw yung Bible study. So yung puso ho ng ating mga kapatiran na ito, hindi lang sila basta naghahanap ng kumbaga green pasture. Hindi talagang natin yung kanilang puso na bumalik sa probinsya, kasama ang mga mahal sa buhay, at sila naman din ay magpapatuloy sa gawain ng Panginoon doon. So, pag sila yung, wala na, sana walang kakalat na chismis. Bawal ho yun. Gano'n mo kumalit. Ito ho ay desisyon nilang pamilya, magkaisahan ho nila, pray nila, ito po ay nakikita lang sa mas kapatuloy nila bilang isang pamilya. Ito po ay ang layunin natin ay pag-pray at ingatan nawa sila ng Panginoon ang kanilang buong pamilya. With that being said, mamaya ho, pagkatapos po ng ating gawain, inaanyahan natin yung ilang mga kapatiran na mag-stay sapagkat magkakaroon po tayo ng sandaling fellowship. It's a kind of despedida farewell party. We can call it that farewell fellowship sa Kapay-Kapay family. So yun, hindi ho inobliga ang lahat. So kung willing, gusto mag-stay, ay inaanyahan po namin kayo pagkatapos po yan ng ating gawain. Pero, i-maintain pa rin natin physical distancing, atin pong mga pag-iingat. Maliwanag po ba? Okay. So muli ho mga kapatid, maraming salamat sa buong Kapay-Kapay na family. Thank you. And hindi pa naman ho ito yung huling pagkakataon makikita natin sila. Welcome pa rin sila dito sa church. At bakasyon sila dito sa Bulacan, sa Maynila. At si Brother Arnold, tuloy pa rin naman yung kanyang sideline sa gulong. Mga gulong ng mga truck. Minsan maluluwas pa rin daw siya. Kung sakaling isang Sunday ay dito siya ay makakasama po natin. So, pag-pray natin silang patuloy, ingatan ng Panginoon at pagpalain. At again, sabi nga rin ni Brother Arnold, hanggang nandito sila, dito pa rin sila. Kung kalooban ng Panginoon, doon lang mangyayari yung kanilang mga plano. Sabi nga sa Book of James, if the Lord will, kalooban ng Panginoon. So, let us be praying for them. Pag-pray natin yung mga kapatiran natin, Sister Jinjin, si Brother Dave, sila po ay may mga maramdaman. Patuloy natin silang ilapit sa Diyos. And if we can be a channel of blessing para sa kanila, we would like to encourage us to do so. Okay, those are our announcements and reminders. Tayo po ay maghanda ngayon sa atin pong pagsamba. Dadako po tayo sa isang sandali ng katahimikan. Ito po ay tawag sa pagsamba. Kaya tayo mananalangin sa Diyos, hilingin natin na tulungan niya tayo. Ang ating mga puso, anumang kabagabagan ay ilatak natin sa Kanya, at anumang kasalanan ay pagsisihan natin sa Kanya upang hindi maging handang sa ating pagsamba. Manalangin po tayo. Let us pray. O aming dakilang Diyos, banal, makapangyarihan, mabuti.
Ikaw na Diyos na sa amin ay nahabag at nagmahal, na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang siyang mamatay sa krus at magbayad ng aming makakasalanan at nabuhay muli. Panginoon, salamat sapagkat sinabi mo na sino mang sa Kanya ay sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na kumilos at nagbukas ng aming mga puso upang sampalatayanan si Kristo. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay namin upang hubugin kami sa wangis ng aming Panginoong Jesus. Panginoon, ngayon sa daling ito aming hiling, tulungan mo kami. Unay, napakadaming alalahanin, kabigatan o maging karamdaman sa pisikal na katawan na maaaring umagaw ng aming pansin sa pagsamba sa iyo. Nawa ang mga bagay na ito ay lalong magtulak sa amin papalapit sa iyo. Lalong magtulak sa amin na lumuhod sa iyo sa panalangin. Lalo kaming itulak nito at ipakita nito ang aming kahinaan at lalo kaming tumakbong matulin sa iyo para sa aming kalakasan. Kapag Ikaw lamang, O Diyos, ang sa amin ay makakagawa at makakatulong. Lord, tulungan mo rin kami ngayon at bantayan. Ikaw po ang sumaliksik sa aming mga puso. Anumang kasalanan, O Diyos, anumang paglabag sa iyong mga kautusan, sa iyong kalooban, tawarin mo kami, Panginoon. Tawarin mo kami. Bigyan mo kami ng lalo pang uhaw sa kabanalan. Panginoon, bigyan mo kami ng lalo pang pagkasuka sa kasalanan. Lalo na sa mga kasalanan na katahan pa sa amin. Tulungan mo kami paglabanan at ang mga bagay na ito. At nawa, Panginoon, ngayon ihanda mo kami sa aming pagsamba. Tunay na maialay namin sa iyo ang aming mga sarili bilang hayong buhay, banal at kalugod sa iyong harapan. Nawa, Panginoon, hindi lamang kami nasa loob ng bahay-sambahan. Nawa, Panginoon, hindi lamang kami kakanta, hindi lamang kami makikinig, kundi tunay na masamba ka namin ngayong sadaling ito. Ingatan mo kami, Panginoon. Paalala mo sa amin ang katotohanan na hindi ka malayo at ikaw ay narito ngayon at ikaw ang saksi sa aming gawain ng pagsamba. Nawa ito'y maging magbangus ang Diyos sa iyong harapan. Lahat ng aming gagawin na sa namin niyaan ay maging ang aming mga sarili. Pangusap ka, kumilos ka, O Diyos, at lalo higit nawa pagligtas ka. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat, tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung awit. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my darkness Friday, where shall His grace begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty road.
Magandang umaga mga kapatid. Ganyan kayo sa ng mga Biblia sa book of Psalms, chapter 29 at 23. At mag-umpisa tayo sa verse 12 hanggang verse 29. Psalms chapter 23. Mag-umpisa tayo sa verse 12 hanggang 29. Okay. Are you ready? Psalm chapter 23. Malabo. Okay. Verse 12 na lang natin, sabay-sabay tayo. Really rare. Marvelous things did he in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan. He divided the sea and the them passed through. And he made the waters to stand as heaven. In the daytime also in the led them with clouds, and all the night with light of fire. He planted us in the wilderness and gave them drink as out of the great deeps. He brought streams also out of the rock, and caused waters to run down like a river. And they sang yet more in sin. He provoking the Most High in the wilderness. And they lifted God in their heart by asking me to hear us. Yea, he speak against God. They said, can God avenge that we go into the wilderness? Behold, he smote the rock, and the waters gone out, and the streams overflowed. Can he give bread also? Can he provide bread for his people? Therefore the Lord heard and was wroth. So the fire was kindled against Jacob, and anger come against Israel. Because they believed not in God, and trusted not in his salvation, though they had commanded the house of God, and opened the doors of heaven, and had manna from them to eat, and had given them all of heaven. Man then angels food, send them meat to the poor. He caused the wind to blow in the wind, and by his power he brought in the south wind. Her rain was also upon them in that, and put like a sun of the sea. And he laid all the beneath of their crown round about their habitation. So they did eat, and were filled, for even their own desire. Pagpalain ng Diyos, magbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandali manalangin mga kapatid. O aming amang Diyos na mapangyarihan, Ikaw ay nararapat lamang ng masasalamatan, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. At Ikaw ang Diyos na nakaalam ng puso't iniisip ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang pinagmulan ng aming buhay, ng aming lakas, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang nasa amin, Panginoon, ay sa iyo, Panginoon, nagmumula. Kaya, Panginoon, nararapat lamang na Ikaw ay pasalamatan. Purihin at sambahin, Panginoon, sa ngayong umaga ito, Panginoon.
sapagkat napakabuti mo po, Panginoon. Saklaw po lahat ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Ang iyong soberano kapangyarihan, Panginoon. O Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon. Sa kabila ng salot, Panginoon, na kumalat, Panginoon, sa mundo, Panginoon. Iningatan mo kami, Panginoon. Walang sinumang isa, Panginoon, ay pinabayaan, Panginoon. Hindi, Panginoon, proteksyonan po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat na kilang Diyos, sapagkat patuloy ang iyong pagkalinga at gabay, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Ama, inadalangin namin, Panginoon, na patuloy mo pa kami ng kalingain, Panginoon. Patuloy mo kami subaybayan, at patuloy mo kami pawaan, Panginoon. O Panginoon, sa umagang ilalagay namin ang aming pong mga sarili, Panginoon. Tunay na bilang Diyos na kami, Panginoon, ay makasalanan, Panginoon. Ngunit salamat na bilang Diyos sapagkat inadala mo ang itong mga upang siya magbayad ng aming mga kasalanan sa Diyos at ang tao. At naganap, Panginoon, ang pagbabayad, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon, sa pamamagitan ng Kristo. O Panginoon, at kami sisipin, Panginoon, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, nariyan, Panginoon, ang pabayaran ng mga kasalanan. Panginoon, salamat po. At nawa na kilang Diyos, patuloy mo kami proteksyonan, Panginoon, sa sakit na ito, Panginoon, ang lumaganap, Panginoon, sa bansa at sa buong mundo, Panginoon. Ama, matawad po sa aming pong mga pagkukulang, sa aming pong mga pagkakamali. At nawa, Panginoon, proteksyonan mo kami, at tubayan mo kami, Panginoon. At higit sa lahat na kilang Diyos, likhaan mo kami ng puso mo pagbaba, Panginoon, na handang sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat na kilang Diyos, sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng magandang pananambahan, ikaw pinigin, Panginoon, ng pananambahan. O pag-ikaw, Panginoon, ay uwitin at sambahin sa lahat ito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, na binigyan mo kami, Panginoon, isang manggagaw, isang pastor, Panginoon, na siya, Panginoon, ay nagsusumikap, Panginoon, na mapakain ang iyong mga tupa, Panginoon, sa lahat ito, Panginoon. O Panginoon, tulungan mo kami maging matatag, Panginoon. Tulungan mo kami makaalam pa ang iyong mga kalooban, Panginoon. Nawala kami ng Diyos. Ganun po ng tulungan ng Pastor, Panginoon, Lord Paul, Panginoon. Ang kanya pong mapakain, Panginoon, ng iyong mga tupa sa lahat ito, sa mga espiritual, mga bagay. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na tunay na kilang Diyos, ang iyong sigurado, Panginoon, ang iyong kasigurado, Panginoon, ay lamig, Panginoon, ay makakasama, Panginoon, sa iyo. Ama, gawain mo po ang aming pagsamba. Ginawa, Panginoon, ay bukas namin ang aming mga isipan at puso, Panginoon, na ikaw, Panginoon, namin walang hindi sabahin, purihin, sa salamatan, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, Panginoon, na ito, sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan upang higit namin malaman pa ang katotohanan. Dagdagan po, Panginoon, ang pananampalataya. At nawa na ng Diyos. Mauwi sa iyo lahat, Panginoon, na lahat ng papuri at samba sa umaga ito. Sa pangalan namin, Panginoon Jesucristo. Sa pangalan sa Amen. Amen. Tayo pala tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty, early
Nais ko hong paalalahan ng ating mga kapatiran sa ating paglapit sa harapan para ibigay ang ating pagkakaloob. I-observe pa rin po natin ang physical distancing. Ang ating hong basihan ng pagkakaloob sa bagong tipan na ating laging binabasa upang paalala sa atin ay mula sa 2 Corinthians 6 to 8. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. At sabay-sabay po nating basahin kung inyong nakita. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Manalangin. Panginoon naming Diyos, muli, pinapasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, minamahal ka namin. And Lord, salamat po, dahil totoo ang iyong salita, ang biyaya mo ay laging sapat. Naroon lagi ang iyong pagkalinga. Nandito lagi, Panginoon, ang iyong pagbibigay maging ng aming mga pangangailangan. Oo, higit pa sa aming mga pangangailangan. Narito, Panginoon, binibigyan mo kami sa araw-araw ng pagkakataon na ma-enjoy ang iyong mga kabutihan. Salamat po sa pagsustento mo. Salamat po sa pagbibigay ng lakas para makapagtrabaho. Salamat po sa pagbibigay ng trabaho. Salamat po sa tahanan. Salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat po sa pamilya. Panginoon, lalo higit, salamat po sa kaligtasan na meron kami kay Kristo. Tunay, Panginoon, hindi namin kayang bayaran ang mga bagay na ito. Nevertheless, O Lord, thank you sapagkat binigyan mo kami ngayon ng pagkakataon upang ikaw ay pasalamatan. Luwalhatiin, oo, maging sa pamamagitan ng mga bagay na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, bigyan mo kami ngayon ng tamang puso. Nawa, O Diyos, ang pusong masaya, pusong nagmamahal, at pusong sumasamba ang makita mo na una namin ialay sa iyo bago ang mga bagay-bagay. Palain mo po ang perang malilikom para sa gawain, para sa kalwalhatian ng iyong pangalan at magamit nawa sa pinakamainam na paraan. Tulungan mo kami na patuloy na maging mabuting katiwala na mga pagpapala na iyong pinagkakaloob sa amin. Salamat po, Diyos, sa biyaya mo. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa kabutihan mo. Nawa sa patuloy na aming gawain, ikaw patuloy na maitaas. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po yung gusting lahat. Tayo po rin tumawid. Awitin po natin the solid rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I cannot
Purihin po ang Panginoon at nawa ang atin hong inawit na yun ng bandang huli ay hindi ho awitin lang kundi totoo sa buhay ng bawat isa sa atin. And when He comes in trumpet sound, O may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before His throne. Ang tanging paraan upang tayo ay makatayo sa harapan ng Panginoon at makapiling Siya sa langit ay kung tayo ay tunay na nahugasan ng dugo ni Kristo at nabihisan ng Kanyang perpektong katuwiran. Hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi sa pamamagitan ng Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. O tayo ho ay dumako sa atin hong pag-aaral ngayong umaga sa salita ng Panginoon at nagpapatuloy ho tayo sa serye ng ating pag-aaral sa 1 Peter. 1 Peter chapter 3. Alam niyo mga kapatid, ang aming anak na si Timothy ay nasa edad na siya ay natututo ng manggaya. At sarap tignan, panoorin ang bata na ginagaya niya ang pagko-close open. At nung una ay hirap na hirap. Para bang tamad na tamad siyang mag-close open. Ngunit ngayon namang natuto, walang tigil. At minsan kahit natutulog, nakikita naming gumagano ng kanyang kamay. At syempre, paano mo tuturuan ng bata? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. Ipapakita mo muna yung kamay na nagko-close open at susubukan mo siyang pasunurin. Pinapakita namin mag-asawa ang pag-align at sinusubukan namin siyang pasunurin. Isa sa pinakamahinam na pagtuturo ay pagbibigay ng halimbawa. Ganun kahalaga ang halimbawa. At sa atin ho bilang mga mananampalataya, meron tayong dakilang halimbawa na kailangan nating sundin. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Kaya yung naalala ang ating pag-aaral sa 1 Peter chapter 2 verse 20, ang sabi ho ng salita ng Panginoon, over verse 21, ang sabi, "For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us an example that ye should follow." So ang ating Panginoong Jesus ay isang halimbawa sa atin. Isang halimbawa kung paano tayo dapat magbata kung tayo man ay dumaraan sa mga pagsubok, sa mga pag-uusig, sa mga kahirapan, lalo na dulot o resulta ng ating pananampalataya sa Kanya. So tinuturuan, pinapaalalahanan, inuutusan ni Pedro ang mga Kristiyano na kanyang sinulatan na patuloy na matyagang magtiis ng pagdurusa habang nakatingin sa halimbawa na binigay ng ating Panginoong Hesukristo. At habang patuloy nagbibigay ng instruksyon at nagbibigay ng encouragement si Apostol Pedro sa mga inuusig na Kristiyanong ito, ay kanyang patuloy na itinuturo ang kanilang mga mata na tumingin kay Kristo. And that is the case sa mga bandang dulo ng 1 Peter chapter 3. Itinuturo pa rin ni Pedro sa mga Kristiyano na sa kanilang pagbabata, sa kanilang pagtitiis, sa pagdurusa, tumingin pa rin kay Kristo, na sila ng isang buhay ng may katwiran sa gitna ng pagdurusa. So nais ko kayong anyayahan na basahin natin ang mga talata ho na ating pag-aaralan, at nais ko pangunahang sabihin na may kahirapan ang pag-aaral ho na ito. Kaya ho hindi pwede na inaantok-antok. Dahil kung inaantok-antok tayo, siguradong maiiwan. At hindi lamang ho ako, maging pag nagbasa ho kayo ng mga komentaryo ng Biblia, maraming mga mangangaral ang inaamin. Sabi nga ho ni Pedro, may mga sulat si Pablo na mahirap unawain. At meron ding sulat si Pedro na mahirap unawain, at isa ito. At sa biyaya at gabay ng Panginoon ay susubukan ho nating tingnan at matuto tayo ng mga katotohanan at patuloy na gamitin ito ng Diyos sa atin hong paglago sa pananampalataya. Magstayo po tayo, 1 Peter chapter 3, at babasahin ho natin verses 17 to 22. 1 Peter chapter 3,
verses 17 to 22. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. By which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. The like figure were unto even baptism, that also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God, by the resurrection of Jesus Christ, who is gone into heaven, and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject unto Him. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon, muli, sadyang marupok ang aming mga pangunawa, mahina ang aming mga pananampalataya, kaya hiling namin ng dagdag na liwanag, hiling namin ng iyong paggabay at iyong pagtuturo. Nawang lahat ng ito ay patuloy mong gamitin sa ikalalago namin at patuloy na makaluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Lord, ang di namin alam, ikaw po magturo sa amin. At Panginoon, ikaw ang patuloy na gumawa sa aming mga buhay, sa ikawawangis namin patuloy sa aming Panginoong Hesukristo. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagkita po magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga mula sa mga talata na ating binasa. Believers must patiently and righteously endure suffering for the faith, for this an opportunity to show Christ to the world. Ang mga mananampalataya ay kinakailangang matyaga at matuwid na magtiis o magbata ng pagdurusa alang-alang sa pananampalataya, sapagkat ito ay oportunidad na ipakita si Kristo sa sanglibutan. Well, noong nakaraang Sunday ho, tingnan natin ang verses 14 hanggang verse number 17. At nakita ho natin kung paano inuutusan at ine-encourage ni Pedro ang mga Kristiyanong ito na dumaranas ng pag-uusig o mga pagdurusa alang sa pananampalataya. At isa sa mga pangunahing dinidiinan ni Pedro na ang mga Kristiyano sa kabila ng dinaranas na paghihirap ay kailangang manatiling mamuhay ng may katwiran. If you remember, point number 1 last Sunday morning is a righteous life is a means of blessing. Bakit kailangan ng mga Kristiyanong itong manatiling magsumikap sa gitna ng matinding kahirapan ay manatiling magsumikap na mamuhay ng may katwiran? Well, dahil ang pamumuhay ng may katwiran ay paraan ng pagpapala ng ating Panginoon. Sa verse 14, ang sabi, and if ye suffer for righteousness' sake, happy, or in other words na mas pamilyar sa atin, blessed are ye. So, mapalad ang tao na nagbabata ng paghihirap at sa biyaya ng Panginoon, nagpapanatili ng kanyang katwiran sa gitna ng pag-uusig. Well, bakit natin sinabi na mapalad? Well, bakit sinabi ng Biblia na mapalad ang taong ito? Well, una, mapalad ang nagdurusa dahil kay Kristo, dahil siya'y may gantimpala sa langit. Pangalawa, mapalad ang mga nagdurusa alang-alang sa katwiran at kay Kristo, sapagkat ito'y patunay na sila'y pinili ni Jesus mula sa sanglibutan. Pangalatlo, mapalad ang mga nagdurusa alang-alang sa katwiran at kay Kristo, sapagkat sila ay nagiging kabahagi
ng paghihirap o pagdurusa ni Jesus. Ito ay napag-aralan natin last Sunday. And then point number 2, a righteous life is a means of apologetics. If you remember, last Sunday we defined apologetics. Hindi ito ang science ng pag-apologize, kundi apologetics means giving a verbal defense of the faith. Ang pamumuhay ng may katwiran, alang-alang sa pangalan ni Jesus sa gitna ng pagdurusa ay isang mahusay na depensa sa pananampalatayang Kristiyano. Ang sabi ho ni Pedro sa verse 15, chapter 3, "But sanctify the Lord God." Habang kayo ay dumaranas ng pagdurusa, sanctify the Lord God in your hearts. Ibukod tangi mo ang Panginoon sa iyong puso. Bigyan mo ng mas matindi pang posisyon ang Diyos sa iyong puso. Ibukod tangi mo siya. And be ready always to give an answer, and that is the word apologia, to give a defense to every man that asketh you a of the hope that is in you with meekness and with fear. Dapat daw ang mga Kristiyano ay handang sumagot, handang magbigay depensa sa mga taong tumatanong sa ating pananampalataya. At kahit na dumaranas ng pagdurusa, nagpapatuloy sa pananampalataya kay Kristo, kanilang questionin, bakit ka pa nagpapatuloy sa pananampalataya? Bakit ka pa nagpapatuloy sa pagmamahal sa Diyos kay Kristo? Bakit? Hindi mo ba nakikita mo na mas masayang mabuhay sa paraan ng gusto mo? Hindi mo ba nakikita na mas masayang magawa ang mga kalayawan ng laman at kasalanan? Bakit mo pinapanatili pa ang iyong katwiran? Bakit nga ba? Well, dahil meron ho tayong tunay at buhay na pag-asa kay Kristo. Handun pa rin ang pagsusumikap natin na magsama-sama sa pagsamba. Well, dahil tunay, kailangan nating mga Kristiyano ang pagsambang ito. Hindi lamang, at kung maalala ho natin ang sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. There must be a readiness to give a defense, and also not just a readiness to give a defense, but also to have a proper attitude. Ano yung ating attitude sa pagsasabang at hindi rin marahas? Ang sabi ni Pedro, with meekness and fear. With meekness, with gentleness, with fear, with respect. Yes, kine-question ang pananampalataya, pero hindi tayo parang aso mabangis na lumalabas ang ngipin at manlalapa. Kung hindi nahandoon ng pagiging gentle, ng pagrespeto, oo, maaaring hindi rerespetuhin yung hidwang pananampalataya, pero yung tao na yung kinakausap, na tumatanong at challenge ng ating pananampalataya, ang sabi ng salita ng Panginoon, keep that fear or respect. Answer, give a defense with meekness and with fear. And then also sa verse 16, ang sabi ni Pedro, having a good conscience, that whereas they speak evil of you as evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Yun yung punto hope natin. Hindi lamang tayo handang sumagot sa pamamagitan ng ating mga bibig, kung hindi yung ating buhay ay handang pantanggol ng ating pananampalataya. Meron ibang mga tao, pag sinabing Kristiyano sila, hindi isang bagay na maganda, kung hindi bagay na mali, sapagkat yung kanilang paraan ng pamumuhay ay hindi akma, hindi karapat-dapat sa Ebanghelyo. Sabi nga ho ni Pablo sa mga mananampalataya na sila ay mamuhay sa paraan na maayos upang hindi maging kagamitan ito ng mga makakaaway na lapastanghanin ang pangalan o katotohanan ng Panginoon. At ang sabi niya sa verse 17, kaya natin binasa ho muli ang verse 17, for it is
better, if the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. Makikita ho natin dito mga kapatid, maging sa pag-aaral natin kaninang umaga, even suffering for Christ, even enduring and going through persecution is under the sovereign will of God. If the will of God be so, mabuti at mas mainam na magdanas ng pagdurusa alang-alang sa katwiran at alang-alang sa pangalan ni Jesus kaysa nagdurusa ka dahil may ginawa kang masama. Sa chapter 4, mababasa ho natin ang sabi ng salita ho ng Panginoon na kung saan, kung ikaw man ay magdurusa, verse 15. Buksan lang ho natin sa 1 Peter chapter 4, verse number 15. Anong sabi niya? But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody at in other men's business. Kung magdurusa, huwag ka magdurusa dahil may ginawa kang krimen. Kung magdurusa ka, huwag ka magdurusa kasi pakialamero ka sa buhay ng may buhay. Kung magdurusa ka, mas mainam na magdusa ka dahil ikaw ay nagtatapat sa ating Panginoon. Dahil ginagawa mo ang mabuti. At ang sabi ni Pedro, ang mabuti mong pamumuhay ay mainam na pangtanggol. That, again, going back to verse 16, chapter 3, that they may, sino yung they? Those who accuse your good conversation. They may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Pinararatangan ka. Hoy, ang Christian na yan, mga traidor. Ay, ang Christian, walang nag-Christian ka. Wala ka nang pakisama, wala ka nang pakialam sa mga kaibigan, wala ka nang pakialam sa mga kumpare mo, wala ka nang pakialam sa mga bagay-bagay. Pinararatangan. Ikaw ay masamang tao mula na naging Christian. O mga kapatid, nawa sa paraan ng mabuting pamumuhay na makikita nila dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, yung kanilang mga maling paratang ay bisa sa harapan nila. So mas mainam kung padadaanin man tayo ng Panginoon sa pagdurusa, mas mainam na dumaan tayo dahil gumagawa tayo ng mabuti at hindi dahil gumagawa tayo ng masama. And then verse number 18, dito ho magsisimula yung ating pag-aaral ngayong umaga. Nireview lang ho natin yung nakaraan. At sa verse 18, nagsimula sa word na for. Dahil sa or sapagkat. At ito'y nagtutulak sa ating tumingin sa verse number 17 dahil nakaduktong ito dito, bakit for Christ also hath once suffered. At anong binibigay tinutukuyan nito? Yung salita sa sinabi sa verse 17 na it is better. It is better to suffer for well-doing. It is better, mas mainam na magdusa ka dahil gumawa ka na dahil sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. Bakit mas mainam ito? Dahil ang pagdurusa at pagtitiis ng may katwiran ay naggusto. And this is the third point na hindi natin napag-aralan last Sunday. Suffering righteously reflects Christ. Ang pagtitiis, ang pagbabata ng pagdurusa na pagmementena sa biyaya ng Panginoon ng ating katwiran ay nagsasalamin sa ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong siya mismo ay nagbata, kung paanong siya mismo ay nagdusa. Suffering righteously, to make it short, is Christ-like. Suffering righteously is Christ-like. Sa verse 18, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. So Christ our Lord, the head of the church, the author and the finisher of our faith, is one who also suffered righteously. Hindi siya nagdusa
dahil meron siyang kasalanan. Sabi pa nga ho ng Biblia, sa lahat ng punto siya'y tinukso, ngunit hindi nagkasala. Sa 1 Peter chapter 2, balikan lang ho natin sa chapter 2. Ang sabi pa ho ni Pedro ay ito sa verse 21. 1 Peter chapter 2, verse number 21. For even hereunto were ye Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. And what did Christ do? What was the steps? Ano yung daan? Ano yung paraan? Yung ginawa niya? Paano siya tumugon doon sa kahirapan na binibigay sa Kanya? Verse 22, who did no sin, neither was guile found in His mouth, who when He was reviled not again. When He suffered, He threatened not, but committed Himself to Him that judgeth righteously. So what an example! Isang napakadandang halimbawa. Oo, perpektong mananampalataya na dumaraan sa paghuhusig, dumaraan sa kahirapan dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Isang pinakamagandang halimbawa ay walang iba kung hindi si Jesus na walang kasalanan ngunit nagdusa. At pinanatili niya yung kanyang katuwiran kahit sa kabila ng pagdurusa, hindi marapat na pagdurusa na ibinibigay sa kanya. Nung kung ano-ano nang pinaparatang sa kanya, kung ano nang sinasabi sa kanya, hindi siya gumanti. Nung siya'y pinako na sa krus, hindi siya nagbanta. At siya ay katuwiran. Ang punto ho na sinasabi ni Pedro ay ito, bakit mas mainam na magtiis magtiis ng pagdurusa na tayo ay nasa katwiran, sapagkat ang pagtitiis ng pagdurusa na nasa katwiran ay nagre-reflect o pagsasalamin kay Kristo, kung paanong siya ay nagbata rin, kung paanong siya ay nagdusa rin. At hindi lang basta nagbata at nagdusa para bigyan tayo ng magandang halimbawa. Ang pag-endure ng suffering righteously reflects also the gospel. Hindi siya nagdusa lamang para magbigay ng halimbawa susundan, kundi nagdusa para magbigay ng kaligtasan. Ang pagdurusa ni Jesus, ang kamatayan niya sa krus, listen sa sinabi ho ni Pedro, Christ also has once suffered for sins. Bakit siya nagdusa? Bakit siya nahirapan? Bakit siya nagbata? Bakit siya namatay? Siya'y namatay, sabi nga ho ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, He died for our sins. Siya ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 5, but He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Bakit daw siya nasugatan? Bakit daw siya nabugbog? Hindi dahil may ginawa siyang masama. Listen, bakit nasugatan? Bakit napahirapan? Bakit tumigis ang dugo? Bakit namatay si Jesus sa krus? Hindi dahil meron siyang kasalanan, kundi dahil meron tayong kasalanan. Siya ang nagbayad. Siya ang nagbayad sa krus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. He suffered for sin. Noong nakaraang Friday sa ating isa ho sa nabigyan natin ng punto ay ang patungkol sa kasalanan. At meron nagtanong, mapapatawad pa ba ako ng Diyos? Mapapatawad pa ba ako ng Diyos? Ang dami ko ng kasalanan, mapapatawad pa ba ako ng Diyos? Ito ang kasagutan at narito ang kapatawaran sa pamagitan ng ginawang pagbabayad ni Kristo. Sabi ko doon sa nagtanong, yes, mapapatawad ka ng Diyos, pero hindi ito simple magsabi ka lang ng sorry. Marami yung mga tao, yun ang kanilang pananaw. Basta, Lord, sorry! Tapos na. Buksan lang sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1.
ng salita ng Diyos, ikaw ay magsisi. Ipahayag mo, Panginoon, ang iyong mga kasalanan. At narito ang kapatawaran ng sabi ng Ephesians 1 verse 7, in whom. And that word in is a locative word, nasa Kanya. Wala sa isang relihiyon, na kay Kristo. In whom we have redemption, na kay Jesus meron tayong katubuan. His blood, and that points to His crucifixion. The forgiveness of sins. Gusto mong mapatawad? Gusto mong mahugasan? Gusto mong maligtas? Huwag kang tumingin sa iyong sarili. Tumingin ka kay Kristo. He suffered for sins. Siya'y nagdusa. Siya'y nagbayad para sa kasalanan. At ang sabi ni Holy Pedro, balik tayo sa 1 Peter chapter 3, itong nagdusang ito, the just for the unjust. The just for the unjust. Sabi nga ho ni Pablo, siya na walang kasalanan ay tinuring na kasalanan o may sala. Hindi siya nagkasala, hindi siya naging makasalanan, kung hindi siya ang para sa atin. He is the one who He became the substitute Savior. Siya ang naging magbayad para sa ating mga kasalanan. Imbis na tayo, siya ang siya ang sumalo ng hatol ng Panginoon, the just for the unjust. And what is the reason? Why did Christ? Bakit nagdusa si Jesus para sa mga kasalanan? Bakit nagdusa ang matuwid para sa mga hindi matuwid? Tayo. And the reason, sabi ni Pedro, that He us to God, that He might bring us to God. Ito lamang ang paraan para sa Diyos. Ito lamang ang paraan para maipagkasundo ang taong makasalanan sa Diyos na banal. Ito lamang ang paraan. Siya namatay para sa mga kasalanan. Siya nagdusa, siyang matuwid para sa hindi matuwid, that He might bring us to God. Sana ho makita ho natin, ang tawag dito is the great exchange. The just for the unjust. Siya na matuwid, nagdusa para sa ating mga hindi matuwid, upang tayong mga hindi matuwid ay ituring at mabihisan ng may katwiran, ng kaperpektong katwiran niya, at maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Suffered for sin. Who suffered for sin? Christ. For what? Bring us to God. Who will bring us to God? Christ. Ang tangi mong titignan, ang tanging pag-asa ng makasalanan is none other than Christ. Si Kristo lamang. Kung hanggang ngayon nakatingin ka sa iyong sarili, ang makailan lamang, last Friday, meron akong kausap. Sabi ko sa kanya, Kuya, pag tinanong ka ng anak mo, paano ako pupunta sa langit, paano ako maliligtas, anong sasabihin mo, Kuya? Walang sasabihin ko sa kanya, magpakabait ka. O maraming mga tao nakatingin sa sarili, umaasa sa sariling kabaitan. Baka meron dito ngayon sa maling ito. Listen, baka meron dito hanggang ngayon nakatingin ka sa iyong sarili. Nagrarason ka, mabait naman ako, wala naman akong ginagawa masama. Kumpara sa isang tao, ako ay matuwid, siguro naman tatanggapin ako ng Diyos. No! Ang tanging paraan para maging ang tanging paraan para malapit sa Diyos is through Christ. The just for the unjust.
sins. He might bring us to God. Anumang ritual ang iyong gawin, anumang relihiyon ang iyong karaming dugo ang tumigil sa iyong likod sa pagpipinitensya, it will not bring you close to God. Ang tanging makapaglalapit sa makasalanan sa Diyos ay si Kristo. Dahil kay Kristo lamang may kabayaran ng kasalanan at kay Kristo lamang mabibihisan ng perpektong katuwiran, kay Kristo lamang tanggap sa Panginoon. This is the gospel. This is the good news. Ito ang mabuting balita. May namatay para sa atin. May nagdusa para tayo maligtas. At ang utos ng Panginoon, and correctly, utos. Hindi request ng Diyos na manampalataya ka. Inuutos ng Diyos na sumampalataya ka. At kung hindi ka sasampalataya, parurusahan ka ng Panginoon. Gaganti ang Diyos sa mga tao magbabaliwala sa kanyang bugtong na anak. Christ suffered. Why is it necessary? Why is it better? Why is it good? Kristiyano na tagasunod ni Kristo na manatiling sa katwiran, uusig at kahirapan, because Christ also did that. He suffered for sins. Siya na ating halimbawa, siya na pangulo ng ating pananampalataya at dumaan sa pagdurusa at natiling matuwid. Kaya tayong mga mananampalataya niya, tayong mga disipulo niya ng Diyos ay kailangan din sa biyaya ng Panginoon sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng pag-uusig dahil sa pananampalataya at katwiran at sa pangalan niya, ay manatiling mamuhay ng may katwiran. Suffering righteous. Ito ho tayo magkakaroon ng medyo mahirap-hirap na pag-aaral. At hindi ho, aminin ko, hindi madali. At hindi ako ang unang umamin na hindi ito madali. So, ng mga binasa ko ho, nahandoon ang mahaba at mahirap na paliwanag. Nevertheless, I hope na makita ho natin yung liwanag sa ho na ito. Number 2, why is it better to suffer righteously? Because enduring or suffering righteously reflects the presence and the power of the Holy Spirit. Righteously reflects the presence and the power of the Holy Spirit. Verse number 19. By which also He, that is Christ, went unto the spirits in prison. At dito sa talatang ito, merong higit kumulang sa lahat na nabasa ko, 5, 6, 7 iba't ibang interpretasyon kung prison at saan siya pumunta. At kailan siya pumunta. So hindi ito madali. So tingnan ho muna natin yung word na by which also. Hindi ho independent. Ito yung nakakabit sa verse 7, sa verse 18, na sa pamamagitan din naman. Ano ito? Pamamagitan nito. Well, kung babalik tayo sa verse number 18, ang sabi, being put to death in the flesh, that is Christ, but quickened, how? By the Spirit. Si Jesus ay namatay sa laman, siya ay namatay, at sa ikatlong araw, nabuhay ang sang-ayon salita ng Diyos ng banal na Espiritu. So that is the point. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, si Jesus na nagdusa para sa atin, si Jesus na namatay, ligtas, nabuhay muli sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon, by which also, that is, by the power of the Spirit, the Holy Spirit, He went and preached unto us.
in prison. Isa ito sa mga dinidiinan ni Pedro. Ang punto ay hindi actually yung kanyang pinuntahan, hindi actually yung kanyang pinangaralan, kundi yung katotohanan na ito ay ginawa at nangyayari sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Again, in this verse alone, verse 19 and 20, sabi ko nga ho, may iba't ibang interpretasyon na let me just give you some. Isa ho sa mga pangunahing interpretasyon at sikat ay ito. Si Jesus ay namatay at pagkatapos ng 3 araw na buhay muli. Nasaan daw si Jesus? Nasaan yung araw na yun? At alam niyo ho, may mga nagtuturo na si Jesus ay at nagbayad ng ating kasalanan sa impyerno. Para bang dinanas ni Jesus ang impyerno para sa atin. Well, nakita ho natin sa salita ng Panginoon na ito ay mali. Sa pagkago mamatay si Jesus sa krus, sabi niya, it is finished. At yung second half, itutuloy niya sa 3 araw sa impyerno. No. Bago siya mamatay sa krus, tapos na ang pagbabayad ng ating mga kasalanan. Tapos na. Hindi niya kailangan pumunta sa impyerno para magbayad doon. Well, actually, ang ibang mga tao, sa interpretasyon at pagkaunawa sa talatang ito, doon sa 3 araw na si Jesus ay patay, siya ay nagpunta. Ang gamit nilang salita minsan is abyss or the realm of the dead. Hindi necessarily impyerno, kundi lugar kung nasaan ang mga patay. Para bang merong special detaining center. Ayun yung may mga COVID-19, meron silang lugar na kung saan nandun lang sila. Hindi sila pwede lumabas doon. At meron mga theologian, ang kanilang interpretasyon ay itong spirits in prison ay mga kaluluwa ng mga Old Testament saints. Na kung saan nandun lang sila, nakadetain lang. Ito yung kanilang paniniwala. Ang tawag dito, Abraham's bosom. Si Lazarus ay napunta daw sa Abraham's bosom. Ang punto lang nun, nasan si Abraham? Nasa piling ng Panginoon. Nasaan si Lazarus? Nasa piling ng Panginoon. Abraham's bosom is not a special detaining place para sa Old Testament saints. So, yung iba, spirits in prison, dito daw ay mga kaluluwa ng mga Old Testament saints, they are still in prison, not in a place na kung saan pumunta si Jesus at ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagbabayad, at ito mga kaluluwa ng Old Testament saints ay kanya ngayon sa langit. Ilan ho yun sa mga interpretasyon? Actually, sa Roman Catholic Church, ang kanilang interpretasyon sa verse 1 na ito, si Jesus ay pumunta sa impyerno, purgatorio, at pinangaral ang ebanghelyo, at seemingly nagbigay ng pangalawang pagkakataon para yung mga namatay na ay maligtas pa. Isa ito sa mga ginagamit ng Catholic Church bilang talatang basihan ng doctrine of purgatory. Well, again, wala itong basihan sa salita. At makikita ho natin na mayroong mga kakulangan ang mga paniniwala ho na ito. Ang pangalawang pagkakataon, ang sabi ng Biblia, after death, it is appointed to die, and after death, judgment. Huwag kang umasa na tingin mo medyo mabuti ka, at pag namatay ka, pupunta ka sa purgatorio, at depende sa pananalangin ng iyong mga mahal sa buhay, depende sa laki ng halagang ibibigay sa iglesia, ikaw ay may chance pang pumunta sa langit. There is no such thing in the Word of God. It's either you're going to heaven or ikaw ay sumampalataya sa kanyang namatay para sa iyong kasalanan, ikaw ay pupunta sa piling ng Panginoon to be absent. And by the way, limitado ito kanino? Long-suffering God waited in the days of Noah.
So ito ay partikular na mga spirits in prison na nahandon sa panahon ni Noah. So hindi ito lahat ng tao na mananampalataya sa lumang tipan. Isa pa ho sa mga interpretasyon ng talatang ito ay si Kristo. Nung siya'y namatay, ay pumunta sa isang lugar na kung saan doon nakakulong ang mga masasamang espiritu. And particularly mga masasamang espiritu, mga anghel, ang tao, at sila yung tinatawag na giants sa Genesis chapter 6 and so on, at pinahayag ni Jesus ang kanyang pagtatagumpay. Well, I have isa sa mga problema ho sa pagtatagumpay, ang kapahayagan ng pagtatagumpay ni Jesus ay hindi yung nevertheless, ito isa sa mga interpretasyon. Pinahayag ni Jesus ang kanyang pagtatagumpay. Well, the best interpretation as far as I can understand. Sabi ko nga, hindi ito madali. Ito'y mahirap. Ito ho ay pumuyat ng maraming pagkakataon. As far as I can understand, ito, again, pwede tayong magkaiba.